Para si Alianang sinaksak ng paulit-ulit sa dibdib sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Kung may babalik lang sana niya ang mga oras ay agad niyang ipapaalam kay Blake ang katotohanan. Baka sakali hindi na nito naisipan pang iwanan siya. Baka sakaling mabuo pa rin sila. Hindi alam ni Aliana kung gaano katagal siyang umiyak. Nakatulog na lamang siya dahil doon. At muling nagising noong marinig niyang may tumatawag sa kanya. Aliana? Aliana anak! Pupungay-pungay ang mga matang tiningnan ni Aliana si Nay Myrna. Nay, bakit po? May bisita ka. Ako? Aliana. Natigilan si Aliana noong marinig niya ang pamilyar na boses. Pagtingin niya sa gilid ng kamay nakita niya si Blake na nakatayo doon. Agad na kumislot ang kanyang puso't napangiti siya. Ngunit agad din niyang nawala noong maalala niya ang kanilang sitwasyon. Nag-iwas siya ng tingin at dahan-dahang naupo. Maiwan ko na muna kayong dalawa ha? Tanong ni Myrna. Sige po, magalang na sabi ni Blake. Noong makalabas si Myrna ng silid ay naupo si Blake sa gilid ng kama. Itinupi naman ni Aliana mga tuhod at hindi pa rin tumitingin sa asawa. Mas tumindi ang kirot na kanyang nararamdaman ngayon dahil napagtanto niya kung gaano na siya nasasabik sa asawa niya. Gusto niya itong yakapin at hagkan pero natatakot siyang mapahiya. Tumikim si Blake. Kamusta na pakaramdam mo? Humigpit ang hawak ni Aliana sa kumot. Akala ko ba babalik ka na dun? Balik tanong niya. Anong ginagawa mo dito? May tinatapos pa ako. Nangilid na agad ang mga luha ni Aliana. Bakit ka pumunta dito? Dala mo na ba ang papel na sinasabi mo? Nahihirapang tanong ni Aliana. Huminga ng malalim si Blake. Tinitigan niya ng maigi si Aliana. Kitang-kita niyang lungkot sa mga mata nito. Hindi niya alam kung bakit may kirot siyang nararamdaman sa kanyang dibdib dahil sa itsura ng asawa. Hindi siya sanay na makita itong malungkot. Mas gusto niya itong makitang nakangiti at masigla. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Ang alin? Buntis ka. Tumulo ng ilang luha sa mga mata ni Aliana na agad niya ring pinunasan. Kinagat niya ang labi. Gusto niya itong sumbatan. Ang dami niyang gustong sabihin dito pero hindi niya alam kung paano sasabihin ng mga yon dahil wala siyang ibang nararamdaman kung hindi ang sakit. Dapat sinabi mo sa akin, Aliana. May magbabago ba? At saka galit ka sa akin, hindi ba? Kahit na. Oo na, buntis ako. 4 weeks na. Noong araw ko lang din na yun nalaman. Pasunod na sana ako sa'yo sa Italy para mag-sorry at sabihin sa'yo na buntis ako. Magkakaanak na tayo. Sunod-sunod na tumulong mga luha ni Aliana. Kaso, nakapagdesisyon ka na pala. Nagmadali si Aliana tumayo tumarap sa may bintana. Hindi niya kayang umiyak sa harapan ng asawa. Sigurado ka na ba talaga? Aliana, huwag ka mag-alala. Hindi kita pipilitin kung sila na ulit ang gusto mo makasama. Ibibigay ko kung ano man ang gusto mo. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko rin alam, Blake. At wala akong balak na itago sa'yo yun kahit na pinipigilan ako ni Daddy. Gusto ko sanang samahan kang harapin ang anak mo sa kanya kaso napapikit siya ng mariin. Sinapo ni Aliana ang dibdib at huminga ng malalim. Sorry. Humihikbing sabi niya. Tumayo si Blake at lumakad palapit kay Aliana. Ngunit noong yayakapin na niya sana ito ay pinigilan niya ang sarili. Agad siyang tumalikod noong maramdaman niyang tumulo na rin ang mga luha niya. I don't know. I'm sorry. Suminghot-singhot si Aliana. Sige na, baka busy ka pa. Makakaalis ka na. Taboy niya rito. Muli siyang napahagulhol. Ayaw niyang umalis ang binata pero mas lalo siyang masasaktan dahil sa presensya nito. Tinakpan niyang bibig at pumikit ng mariin. Umalis ka na. Naikuyom ni Blake ang mga palad. Kaya ayaw niyang harapin ng asawa dahil alam niyang malilito lang siya. Gusto na niyang umalis ngunit hindi naman niya maigalaw ang katawan. Noong nasa Italy siya ay sigurado na siya makikipagbalikan kay Kendra para sa anak nila. Ngunit ngayon ay bigla siyang nakaramdam ng pagsisisi dahil sa mga nasabi niya kay Aliana. Muli siyang pumihit paharap sa dalaga. Kitang-kita niyang pagpipigil nito sa pag-iyak dahil tumataas baba pang balikat nito. Lalo siya nakaramdam ng pagkirot sa dibdib.
Inangat na niyang kamay upang hawakan ito pero muli niyang pinigilan ang sarili. Muli siyang tumalikod. I'll come back, Aliana, wika ni Blake. Lumipas ang mga araw ay pinilit nang maging maayos ni Aliana. Nalaman na lamang niya mula sa kanyang biyenan na umalis na raw si Blake pabalik sa Italy. Nalulungkot pa rin siya sa nangyari sa kanila. Ngunit pilit na lamang niya yung tinatanggap. Hindi naman niya masisisi ang binata kung talagang ayaw na nito sa kanya. Hinahanda na lamang niya ang sarili sa pagdating ng annulment papers na ipapadala ni Blake sa kanya. Aliana, anak, how are you my princess? Salubong ni Don Roman sa anak, agad niyang niyakap ang dalaga. Okay lang ako, papa. Kayo po. May mga dala kong prutas at wine para sa'yo. Wine? Ito na bang negosyo mo? Kinuha ni Aliana mula sa dalang bag ang isang box ng wine at inabot sa ama. Ito po, ito ng final output namin, papa. At gusto ko pong ikaw ang unang tumikim para sa akin. Napangiti ng malapad si Don Roman. Tiningnan niya ang tiyan ng anak na bahagyang maumbok na. Sige, titikman ko para sa'yo. Naupo si Aliana sa upuan na katapat ng lamesa ni Don Roman, habang ang Don naman ay kumuha ng wine glass sa kanyang minibar at muling bumalik sa kanyang lamesa. Agad itong binuksan ng bote at nagsalin sa baso. Mabango. At masarap. Wow, this is good, Aliana. Sino nagtimpla nito? Ako po, nakangiting sagot ni Aliana. Wow, I'm so proud of you, anak. Sigurado akong bebenta ito sa marami. Don't worry, I will tell my business partners to try your wine. They will all love this. Salamat, papa. Naupo si Don Roman sa kanyang swivel chair. Kamusta ka na pala, anak? Nagkausap na ba kayo ulit? Natigilan si Aliana. Pinilit niyang ngumiti sa ama at saka umiling. Kilala niya kung sinong tinutukoy nito. Hindi pa po baka busy pa. Are you really letting him go? Pa, umpisa pa lang hindi na talaga kami ang para sa isa't isa. Nagpakasal lang ako sa kanya para sa'yo. Kaya naintindihan ko ngayon kung gusto na niyang bumalik sa mga taong totoong nagpapasaya sa kanya. Ayaw kong ipagkait yun sa kanya. Bumuntong hininga si Don Roman. Ang ayaw ko lang ay magsisi ka sa huli dahil sa desisyon mo, anak. Nakita ko kung gaano ka sumaya sa piling ni Blake. Masakit man aminin para sa akin. Napangiti si Aliana. Isipin na lang po natin na hindi talaga kami para sa isa't isa, papa. Tumayo na si Aliana mula sa pagkakaupo. Sige po pa, kailangan ko pong pumunta sa obi ko. Dumaan lang talaga ako sa'yo. Nagmamadaling tumayo rin si Don Roman. O sige anak, ihahatid na kita. Pa, okay na ako. Alam ko naman na busy ka. Ipapahatid kita sa driver ko. Meron na po akong kasamang driver. Lalo na pangiti si Aliana nung makitang pag-alala sa mukha ng kanyang ama. Huwag ka pong mag-alala pa. Mag-iingat ako maigi para sa apo mo. Natawa ng bahagya si Don Roman. Dapat lang. Unang apo ko yan kaya kailangan maging maingat kayo palagi. Parang may bago ka ng paborito kahit hindi pa dumadating ah. Siyempre naman, I love every child that will come out from you, my daughter. I love you. Salamat pa, mahal din po kita. Kahit pa paano ay gumaan ang pakiramdam ni Aliana. Araw-araw niyang pinapaalala sa sarili na kahit wala na si Blake sa kanya, meron pa rin namang mga taong nagmamahal sa kanya. Marami, kaya mas gugustuhin niyang sa kanila na lang ituon ang kanyang pansin at sa kanyang dinadala. Naglalakad na sa pasilyo si Aliana nung makita niyang panganay na kapatid ng kanyang masasalubong. Agad siyang ngumiti rito, ngunit nawala rin yun kaagad nung makita niyang nakasimangot ito. What are you doing here? Sumisip-sip ka pa rin kay papa? Nangunot ang noon ni Aliana. Ha? Binisita ko lang si papa, ate. Bakit? Iniikot ni Laika ang kanyang mga mata. Kaya ka iniwan ng asawa dahil ang tanga mo pa rin, Aliana. Ate, dahan-dahan ka naman sa pagsasalita sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Meron, napakarami. Makita lang kita, nagiinit ng ulo ko. Kung sa tingin mo magagamit mo yung anak mo sa mga Saavedra para umangat, well, nagkakamali ka. Hindi ako papayag na sa'yo rin mapupuntang mga ari-arian ni papa. Humigpit ang hawak ni Aliana sa kanyang bag. Hindi niya maunawaan ang ibig sabihin ng kanyang kapatid. Halatang-halatang pagkagalit nito sa kanya dahil namumula pang mga pisngi nito. Tumungo si Aliana at nag-umpisa na maglakad ulit, ngunit bigla na lamang siyang hinawakan ni Laika sa braso. Ate, nasasaktan ako. Remember this, Aliana.
You will always be a trash. Hindi matatabunan ng mamahaling mga damit at pabango. Ang mabaho mo pinagmulan. Ani Laika at bahagyang tinulak si Aliana. Muntik pa siyang matumba kung hindi lang siya agad nakahawak sa pader. Ano bang ginawa ko sa iyo, ate? Bakit pa palagi ka nalang nagagalit sa akin? Magkapatid tayo, ate. Dapat nagtutulungan tayo. I hate you and I don't need you. Kaya pwede ba? Lumayo-layo ka na rin kay Papa? Tumingin si Laika sa tiyan ni Aliana. I will never accept that dirt as my nephew. Ani nito tumalikod na sa kapatid. Napaawang ng bibig si Aliana. Sunod-sunod na tumulong kanyang mga luha. Noon pa man ay hindi niya alam kung bakit ganito na lamang ang pakikitungo sa kanya ng kanyang kapatid. Palagi niya itong inuunawa dahil nga dalawa lamang sila. Ngunit ngayon na magiging mga anak na niya ay hindi nito pinapalampas. Hindi siya makakapayag na pagsabihan ito ng masasamang salita. Noong umayos na pakaramdam ni Aliana ay muli na siyang naglakad. Lalayo na lamang siya sa kapatid habang siya'y nagbubuntis pa. Hindi raw pwede sa kanyang ma-stress at sumama ang loob. Kaya siya na lamang muna ang lalayo rito. Dumiretso sa klinik kung saan siya nagpapacheck up. Malaki ang pasasalamat niya na maayos pa rin ang lagay ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Nasa 3 buwan na siya at kailangan pa rin niyang mag-ingat. Ngayong araw din niya unang maririnig ang pintig ng puso ng anak, kaya mas lalo siyang nasasabik. Habang nakahiga siya sa hospital bed ay palipang haplos niya sa tiyan hanggang sa dumating na nga ang kanyang doktor. Good afternoon, Mami! Nakangiting bati ng babaeng doktor. Dalagang-dalaga pa itong tingnan kahit na halatang mas matanda ito ng ilang taon kay Aliana. Are you excited now? Ngumiti si Aliana. Opo, Doc. Kinakabahan din ako. Tumawang doktor. It's okay. Hindi ka dapat kabahan kasi pakikinggan lang natin ang heartbeat ni baby. Pakitaas ng damit mo, Mami. Agad na sinunod ni Aliana, doktor. May nilabas na itong aparato na may pahabang cord. Ang kabilang nilapat nito sa tiyan ni Aliana at ang kabilang dulo naman ay may naroroong monitor at parang speaker. Ilang ulit na pinapalit-palit ng doktor ang aparato sa tiyan ni Aliana. May problema po, Doc? Ha? I can't hear his heartbeat. Tinuro nitong maliit na monitor. May nadedetect ako pero wala akong marinig. Dapat din ay naririnig mo na ito ngayon. Biglang kinabahan si Aliana. Po, bakit? Masama po ba yun? Unti-unti na siya nagpapanik. We need to do a transvaginal ultrasound. I need to make sure if your child is still alive. Nangilid ng mga luha ni Aliana. Diyos ko, huwag niyo naman po itong gawin sa akin. Samantala, are you leaving, Blake? Nalulungkot na tanong ni Kendra. Iiwan mo na naman ako. Napabugan ng hangin si Blake. Tinigil ng paglalagay ng mga gamit sa maleta. I already told you about this. After Travis' burial, I will go home. Muling bumalik sa ginagawa si Blake. 2 linggo na nakalipas nang binawian na ng buhay si Travis. Hindi na kinaya ng katawan nitong mga gamutan. Masakit para kay Blake na makitang anak na naghihingalo. Lalo na kay Kendra na nakasama nito ng matagal. Kaya naman minabuti ni Blake na manatili muna doon ng ilang araw. Ngunit pagkarating pa lang niya doon ay kinausap na niya si Kendra na babalik siya ng Pilipinas. Ilang araw niya lang pinag-isipan ang kanyang desisyon. Ngayon ay sigurado na siya kung sino talaga ang kanyang minamahal at walang iba kung hindi si Aliana. Nanatili lang siya ng ilang araw dito dahil naawa siya kay Kendra. No! Agad na kinuha ni Kendra mga damit na nilagay ni Blake sa maleta at nilabas sa mga yon. Hindi ako papayag. You promise me, Blake? I know, Kendra, and I'm sorry about that. Hindi ko agad hinihinging kapatawaran mo sa ginawa sa'yo ni Dad, but I stayed there for you. For our son. Hayaan mo na akong bumalik sa asawa ko. No! Ang sabi mo sa akin noong umalis ka ay magpa-file ka ng annulment sa babaeng yun. Ano nagbago, Blake? Akala ko ba ako pa rin? Humahagulhol na tanong ni Kendra. I'm sorry. Hindi ko ginustong gawin ito. I just want to be true to myself now. Si Aliana ang namahal ko at sigurado ako doon. Wika ni Blake. Agad na sinampal ni Kendra si Blake. Hayop ka! Ang sama-sama mo! Ano? Ganun na lang yun? I waited for you for years. Nagtiis ako na alagaan ang anak natin habang umaasang babalikan mo kami. Nang babalik ka sa akin pero hanggang ngayon, duwag ka pa rin, Blake. Muling sinampal ni Kendra si Blake. You're a dick! Ang sama-sama mo! How could you do this to me? Hinampas niya ng paulit-ulit ang dibdib nito. Hindi na sumagot pa si Blake.
Hinayaan niya si Kendrang humagulhol. Noong masaktan na siya sa pagpalo nito sa kanyang dibdib ay hinawakan na niya magkabilang kamay ng dalaga. Pinilit niya itong maupo sa upuan malapit sa kama. I'm sorry, Kendra. I understand that you are mad at me. Be mad, but I'm sorry. Kailangan ko lang bumalik kay Aliana. Go! Galit na sigaw ni Kendra. Umalis ka, but I promise I will never let you be happy. All my life I suffer because of you, Blake. Kaya hindi ako papayag na maging masaya ka habang ako iniwan na ng lahat. Tinulak nito si Blake at dire-diretsong lumabas ng silid. Tumayo ng diretso si Blake. Napailing na lamang siya dahil sa pagbabanta ni Kendra. Alam niya mali ang kanyang ginawa. Ngunit ayaw na niya magkamali pa ulit. Si Aliana ang pinipili niya at ito na ang kanyang mahal. Huli man si Blake na pagtantong ang lahat pero ngayon ay tatama na niya ang kanyang pagkakamali. Nay, anong gagawin ko? Hindi ko kayang mawala rin sa akin ang anak ko. Humahagulhol na sabi ni Aliana. Kauwi niya lang galing sa klinik. Naresetahan siya kaagad ng mga gamot pangpakapit sa kanyang at pagpapalakas sa kanyang pinagbubuntis. Mayroon naman daw itong pintig ng puso ngunit sobrang hinga. Bessie, huwag kang mag-alala. Sabi naman ng doktor mo ay kailangan mo lang maging doble or tripling ingat ngayon. Ani ni Keray. Oo anak, huwag ka na nga lang kumilos ng kumilos ngayon ha. Hayaan mo na muna kaming kumilos dito sa asyenda. Sabi naman ni Myrna. Natatakot po ako. Hindi ko po kaya. Hindi ko kakayanin. Naupo si Keray sa tabi ni Aliana. Ano ka ba, Bessie? Hindi natin hahayaan na mangyari yun, okay? Magpakatatag ka. Tama na rin ang pag-iyak mo. Mas lalong makakasama yun sa kanya. Tumayo na si Myrna. Maigi pa magluluto na ako ng pagkain mo para makainom ka na ng gamot. Pinunasan ni Aliana ang kanyang mga luha. Tumangutango siya. Maraming salamat sa inyo, Nay, Keray. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo sa tabi ko. Sobrang natatakot ako ngayon. Umakbay si Keray kay Aliana. Of course, palagi lang kami nandito para sa'yo. Oo nga anak, sige na. Maiwan ko na muna kayo. Sige po, Nay. Naglakad na palabas ng silid ni Aliana si Myrna. Tumayo naman si Keray upang magsalin ng tubig at ibinigay yun kay Aliana. Pinilit naman ni Aliana ang pakalmahin ang sarili dahil isa rin sa binili ng kanyang doktor ay bawal siyang ma-stress. Sasabihin mo ba sa kanya? Tanong ni Keray. Natigilan si Aliana. Kanino? Kanino pa ba? Eh di sa magaling mong asawa. Humigpit ang hawak ni Aliana sa braso. Hindi ko alam. Hindi ko pa nga siya nakakausap. Hay nako! Nakakainis talagang lalaking yan. Kapag makita ko ulit yan at tumanda siya talaga sa akin. Kahit na ang pogi-pogi niya, makakatikim talaga siya ng hampas sa akin para matauhan siya. Napangiti si Aliana dahil gigil na gigil ang kaibigan sa pagkakasabi nito. Hindi pa si Aliana nakakapagdesisyon kung magsasabi na siya kay Blake o hindi na. Dahil hanggang ngayon ay hindi naman niya nakakausap ang binata. Natatakot na rin siyang masaktan at ayaw niya makaapekto yun sa kanyang dinadala. Lumipas sa mga araw at nanatili lang si Aliana sa loob ng kanyang silid. Nahihiya na nga siya sa kanyang nanay Myrna dahil hinahatiran pa siya nito ng pagkain sa silid. Kapag naman sinusubukan niyang bumaba ay hindi ito pumapayag. Nakarating din ang balita sa kanyang papa ang kalagayan niya at gusto na siyang kuhain. Ngunit mas gusto niya rito sa asyenda para makaiwas na rin sa kanyang ate. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay yung biglaang pagbisita ng kanyang biyanan, si Don Lucio. Daddy, dahan-dahang tumayo si Aliana sa kanyang kama, ngunit pinigilan siya ni Don Lucio. Huwag na iha, mahiga ka na lang, binisita lang kita dito. Nangunot ang noo ni Aliana, muli siyang bumalik sa kama. Sumandal na lang siya sa headrest ng kama para hindi siya talagang nakahiga. Maupo po kayo. Nag-abala pa kayong pumunta dito, Dad. Okay na po ako. No, nakausap ko na naman ang papa mo. But I needed to be sure myself. Bakit kaya hindi ka na lang sa Maynila manirahan, Iha? Para naman hindi ka na nahihirapan sa pagbabiyahe mo tuwing check-up. Mas nakakabuti po sa akin dito, Dad. Mas panatag sa akin narito ako sa asyenda namin. Nag-aalala lang ako. Ayaw ko naman may masamang mangyari sa inyo ng apo ko. Napangiti si Aliana. Huwag po kayong mag-alala, Dad. Ako rin naman po natatakot. Pero ginagawa ko pong lahat para maging ligtas siya sa sinapupunan ko. Napabuntong hininga si Don Lucio. Sige, but I will send a nurse here for you para matingnan ka kaagad or a midwife. What do you think? Naku, Dad, sobra naman na po ata yun. Nakakahiya na po.
Heist, no. It's okay. Anything for you and my grandchild. Huwag ka nang tumanggi pa ha? Bukas na bukas ay magpapadala ko ng personal midwife mo, okay? Sige po, Dad. Wala naman akong magagawa. Ngumiti si Aliana. Yes, I will insist. Hindi na rin nagtagal ay umalis din si Don Lucio. Sinigurado lang nitong maayos ang lagay ni Aliana. May mga dala pa nga itong mga gadgets para maging komportable pa siya. Kaya labis-labis ang pagpapasalamat ni Aliana sa biyenan. Kinabukasan din ay dumating talagang personal midwife na pinadala ni Don Lucio. Kahit papaano ay panatag na si Aliana dahil itong nagmamonitor ng kanyang dinadala habang nasa bahay siya. Meron itong gamit kagaya ng sa doktor niya at doon ay naririnig na nilang pinting ng puso nito. Ngunit sabi ng kanyang midwife ay kailangan pa rin niyang ma-check ng doktor. Kaya nang dumating ang araw ng kanyang pagbalik sa klinik ay ganun lang excitement ng kanyang nararamdaman. Mila, nakahanda na ba ang kotse? Tanong ni Aliana sa midwife niya. Matanda lang ito ng ilang taon sa kanya. Kasama niya ito sa pagpunta sa klinik. Hindi nga raw po makakasama si Kuya Jude. Pero may tinawag na raw po na ibang driver sila Aling Mirna. Baka po nandyan na sa ibaba. Sige, punta na tayo doon. Dalang kanyang handbag ay bumaba na sila Aliana. Si Milang may dala ng ilan pang mga gamit niya dahil pagkatapos ng kanyang check-up ay mananatili muna sila sa Maynila ng isang araw para na rin makapagpahinga muna siya sa biyahe. O Iha, mag-iingat kayo ron ha? Salubong ni Mirna kay Aliana. Opo, Nay. Nandyan na po bang kotse? Oo, nasa labas na. Naglakad na palabas ng mansyon sila Aliana. Papalapit na sana si Mila sa nakaparadang itim na kotse sa tapat nila para sana pagbuksan ng pinto si Aliana. Ngunit bigla namang bumukas ang harap ng pinto ng kotse at lumabas ang driver. Nanlaki ang mga mata ni Aliana noong makita kung sino yun. Blake? Sambit ni Aliana. At dito na po nagtatapos ang 11 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.